Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Ano pat gumawa siya ng maraming hiwala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga-Cirene, taga-Alejandria, taga-Cilicia at taga-Asya. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban, nakaloob ng Espiritu, kaya't lihim nilang sinulsulan ng ilang lalaki na magsabi ng ganito, "Narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos." Sa gayoy naudyo kanilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Siya'y sinunggaban nila at iniharap sa Sanhedrin at nagharap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya na ang templo'y gigibain nitong Jesus na taga Nazaret na ito at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Tinitigan si Esteban ng lahat ng nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila ang kanyang mukay parang mukha ng anghel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang aklat ng mga gawa ng mga apostol na ating sinusubaybayan ay mga kwento ng kasaysayan ng simbahan sa pamamagitan ng gawa ng ilang mga apostol. Ang tinutukoy na apostol ay hindi lang yung 12 na pinili ni Jesus. Ito ay tumutukoy sa mga tao na ang naging buhay nila ay magpahayag na magandang balita ni Jesus. Ngayon po, susundan natin ang nangyari sa isa sa mga ito, si Esteban. Isa siya sa 7 tao na pinili na maging diakono. Ang diakono ay ang mga tagapamahala ng pagdidistribute ng mga pagkain sa mga balo. Pero hindi lang yan ang ginawa ni Esteban. Dito matatagpuan natin siya na tagapagpahayag din ng magandang balita. Maring si Esteban ay isang Greek-speaking Jew kasi ang mga kausap niya at ang naging tagapag-akusa sa kanya ay nabibilang sa mga sinagoga ng Hudyo na galing sa Cirene, Alejandria, Cilicia at Asya. Ang mga ito ay mga dayuhan sa Palestina, kaya ang language nila ay Greek. Magaling si Esteban magsalita sapagkat ang mga paliwanag niya ay galing sa Espiritu Santo. Hindi siya matalo o mabaliwala ng mga kausap niya. Ayaw naman nilang tanggapin ang kanyang mga aral. Sa halip na maniwala, dinala nila si Esteban sa Sanhedrin at doon inakusa siya. Ang akusasyon sa kanya ay tulad din ng mga akusasyon kay Jesus. Nasisirain daw ang templo at papalitan ang mga kaugalian nilang mga Hudyo at mga katuruan ni Jesus. Galit na galit ang mga kaaway niya. Pero si Esteban ay kalmado at mapayapa. Nakita nila na ang mukha niya ay maamong tulad ng mga sa anghel.
Ang nangyari kay Jesus ay nangyayari din sa kanyang mga alagad. Hindi ba ito rin ang sinabi niya na ang kalagayan ng mga disciple ay hindi magkakaiba na sa kalagayan ng teacher? Kung ang guro ay tinatawag na demonyo, aasahan din iyan ang itatawag sa mga disciples niya. Kung ang teacher ay pinagbibintangan at inusig, aasahan din yan ng mga disciples. Yan nga ang nangyari kay Esteban. Tulad ng si Jesus ay dinala sa Sanhedrin at doon nilitis, ganon din ang nangyari kay Esteban. Ang bintang kay Jesus ay siya ring bintang kay Esteban. Kaya pero si Esteban ay mapayapa. Alam na niya na ito nga ay mangyayari sa kanya kung tapat siya sa kanyang Panginoon. At isa pang dahilan ng kanyang confidence ay ang gabay at lakas na galing sa Espiritu Santo. Kaya sa harap ng ganitong paglilitis, nanatili si Esteban na mapayapa. O banal na Espiritu, ginabayan mo si Esteban at patuloy mo rin kaming ginagabayan. Bigyan po ninyo kami ng karunungan na harapin ang anumang usapin na pinagtatanggol ang katarungan at ang katotohanan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.